So yun, magandang araw mga lods. This is Legendary TV. So for today's video mga lods ay meron tayong rides. So papunta tayo ng north. So short ride lang natin ngayong araw mga lodi. So ngayon dala natin ay Honda Click 160 mga lods. So paano ba natin malalaman yung average fuel consumption ng ating motor? So tandaan natin mga lodi ay maraming aakyat. So kaunti lang yung patag na madadaanan natin ngayon. So kaya ngayong araw mga lods, sa mga naka Honda Click 160, 125 and 150 mga lods, tuturuan ko kayo kung paano tingin kung gaano katipid yung ating motor. So makikita rin natin kung gaano kalayo yung tinakbo ng motor natin, kung ilan din yung kinain na gas doon sa gauge natin. Tuturuan ko kayo kung paano mag-reset ng trip A, trip B mga lods, no? So para sa mga Honda Click users lang ito. So ito yung dala nating motor ngayon, si Honda Click 160, si Onyx. So ayan, yan yung dala natin ngayong araw. So sa ating rides, Honda Click 160. So medyo marumi lang yung motor natin at walang washing. Yeah. So yung gulong natin mga lods, yung size niya ay 120 by 80 by 17. Ayan o. So Pirelli tire yung gamit natin gulong. Yan po yung gulong niya. So ang stock nito mga lods ay 110 by 80. So ito naging 120. Nilakyan na natin yung gulong sa likod. So yung harap natin, size niya ay 100 by 80 by 14. So Pirelli tire din, Angel scooter. Yan po yung gamit nating gulong. So nakadis din. So tara, proceed tayo kung paano mag-set ng trip A and trip B, tsaka yung average fuel consumption niya mga lods. Tuturo ko sa inyo kung paano. So step by step tutorial tayo ngayon araw ko sa inyo. So ito mga lods ay ituturo ko sa inyo kung paano mag reset ng trip A, trip B. Syempre makikita natin kung gaano kalayo yung tinakbo or yung average fuel consumption natin or kilometer per liter. So ito mga lods, open natin yung ating motor. So ngayon nandito tayo sa gauge. Kung makikita ninyo, hindi ba masilaw? Hindi ko lang makikita eh. Ayan. So focus. So ang gagawin natin mga lods ay yan, set muna natin. Select natin mga lods. So pag sinelect natin yan, makikita natin si trip A. Ayan o, si trip A. Then pag select natin, makikita rin ulit natin trip B. So click natin ulit yung select. Makikita natin na average fuel kilometer per liter, ayan, or average fuel consumption natin. So 44.9 kilometer per liter. So ayan. Ayan, pag click natin, makikita rin natin yung batteries natin. Ayan, may 12.1. Ito naman yung total na tinakbo ng motor natin. I-lock lang muna natin mga lods. Nahirapan ako magpigil ng natin. So ngayon, tuturo ko sa inyo. So yung purpose ng trip A, trip B, para natin, no, makita natin kung gaano yung kalayo, para ma-record natin kung gaano kalayo yung tinakbo natin mga lods. So pwede natin gawin yun. So ganito lang po ang gagawin natin kung paano mag-reset ng trip A. So click natin yung select. Tapos long press natin hanggang 3 seconds tong set. Ito sa may right side na button. Yan, long press. 1, 2, 3. Ayan. So makikita ninyo 0-0 na yung ating trip A. So next, yung trip B naman. Yan. So ganun din yung gagawin natin. Long press. 1, 2, 3. Ayan. Makikita ninyo ay 0-0 na. So itong trip A and trip B pwede natin gamitin. So pwede natin ilagay dyan yung set natin
para makita natin kung gaano kalayo yung tinakbo natin. At the same time, makikita rin natin yung fuel average consumption. So kapag kapag na reset na natin yung trip A and trip B mga lods, ay makikita natin ay 0-0 na rin yung average fuel consumption niya, di ba? Ayan, so and ngayon magra-rides tayo papunta ng north. So sa northern Palawan, so malapit lang yung bibiyahe natin mga lods, siguro mga 35 to 40 minutes lang naman yung biyahe natin, para mapakita ko sa inyo kung gaano kalayo or gaano kaltipid ang ating Honda Click. So ayan, wala na. So ito naman, hindi naman to maubura yung ating total tinakbo, no, yung odo natin. So 33,273 kilometers na yung tinakbo natin. So ngayon start tayo. So i-select natin yung trip A. So ayan, 0-0, start ng 0-0 mga lods. Ngayon magbibiyahe tayo. Tapos mamaya papakita ko rin sa inyo kung gaano kalayo yung tinakbo natin at gaano rin makikita rin natin kung gaano ka tipid, no, kung ilan yung kinain na gasolina or yung average fuel consumption niya. Ayan. So let's go, start engine na tayo. So, isa sa mga kagandahan dito sa Honda Click 160 mga lods ay mabilis niyang ma-reach yung 100 in just ilang seconds lang. Ayan, subukan natin. Ilang segundo pa lang yan. So alalay lang tayo. So kayang-kaya niyang i-reach ka agad yung 100 kilometer per hour, no, kph. So kaya niyang i-reach agad in just 10 seconds mga lods. So ayun, makita nyo sa trip A mga lods, ayan, 0.9 kilometers. Ayan, o, ayan, nasa 1 kilometer pa lang yung tinakbo natin. Saka dito mga lods, makikita rin ninyo sa part na to, ayan, kilometer per liter, merong siyang parang bar na tumatakbo. Halimbawa, pag bumaba tayo ng accelerator, automatic hindi siya kakain ng gasolina. Ayan o, ayan o, pag bumaba ako, ayan, pag bibinintawan natin to, automatic bababa dito kahit na umaandar yung motor natin. Ngayon kapag ganito yung takbo natin, makikita rin po ninyo dito, ayan o, 60 km per liter. Kapag yung takbo natin ay 56 lang, ayan o, kapag 55, 53, ganun lang po yung kakainin niyang gasolina. Ayan o. Tapos kapag nag-add tayo ng piga, ayan, naka-maintain. So pag naka-maintain mga lods, unti-unti siyang hindi kumakain ng gasolina. Kapag na-reach niya na yung speed na binigay mo, ayan, halimbawa 70, ganyan. Then kapag naka-maintain na yun sa patag mga lods, mas lalo siyang tumitipid, no? Halos hindi siya kakain ng gasolina. Ayan, makita nyo yung gauge dito. Ayan, yan po yung kagandahan ng Honda Click natin, di ba? Sa mga naka-Honda Click, yun yung kagandahan. So kapag binirit mo, syempre, ayan, bababa yung average fuel consumption natin, bababa yung fuel consumption natin. So syempre, kapag akyatin, kailangan din natin pumuwer sa pakyat.
So makakalibre lang tayo or makakatipid lang tayo sa gas pag mayroong mga daan na pababa. So enjoy lang natin yung rides natin ngayon mga lods, no? So maganda yung ambience ng panahon. Hindi siya mainit, hindi rin siya makulimlim masyado. Napuwing tayo, sakit sa mata. So nakataas yung lens ng salamin natin, nakataas yung lens ng helmet natin. So down na natin. So 6 kilometers na tayo. So ito yung gaya ng sinasabi ko sa inyo, kapag mayroong pababa na daan o kalsada, mas makatipid tayo ng gasolina. So syempre kapag akyatin, talagang kakain tayo ng ng gas natin, makikita natin yung average nasa 40 kilometer 44 kilometers per liter yung average ng ating motor, yung consumption niya. Ayan so mas matipid pa ito ang ating Honda Click kapag puro patag yung tinakbo ng motor natin. Pero kung kapag puro akyatin, syempre mapupwersa yung ating motor pakyat. So mas lalakas siya kakain ng gasolina. So advantage lang nito mga lods, talagang napakatipid kapag naka-scooters tayo. So sa mga naghanap ng mga gulong mga lodi, no, lalo na yung Pirelli tire, so gaya ng ginagamit ko, so available yan sa Aigo Moto, Baltan and San Jose mga lods. So sa mga walang budget na pang cash, so meron silang installment, no, mga tires. Ayan, so visit lang po kayo, Home Credit, Skyro, tsaka Salmon po yung kanilang pwede nyong gamitin na apps for your installment. So anything na parts doon sa Aigo mga lods, pwede ninyo pong installment to pag wala tayong budget pang cash. So marami silang gulong doon mga lods, may Romaxes, Gripper, ano pa ba, basta lahat ng halos gulong nandoon. May Dunlop, ayan, Pirelli. Ang base tire ay hindi ko sure kung meron. Quick tire, meron din po sila.
And syempre yung langis na ginagamit natin, Gulf oil mga lods. Ayan, so available yan sa Aigo Moto. So nasa Barangay Bakungan na tayo mga lods. 11.2 kilometers na tayo yung tinakbo natin. Sarap sa i-cornering ang ating Honda Click. So napakagaan lang siyang i-cornering mga lods, no, sa mga kurbada. Kasi yung form ng ano niya, manobela, may kaunting patupi siya. Unlike na ibang motor ay as in straight lang yung kanyang manobela. Ito naman may pakunting bend. So kaya nakaka-bend yung ating mga braso pagdating sa mga cornering. No? Diba? Pwede mong i-ganon yung braso kasi naayon dun sa ating no? Na-bend natin. So yung motor natin mga lods, naka all stock po ito. All stock gilid, lahat naka all stock po. Wala tayong pinalitan maliban dito sa ating gulong. So much more kung ano natin, no, kapag may panggilid pa tayo, mas hindi lang ito yung kakainin gasolina. So ito, no need na po palit na mga panggilid kapag naka 160 kayo, kasi yung sa speed niya pa lang satisfied na rin po kayo kasi 100 km and above siguro goods na yun sa mga long rides. So hindi na rin po kayo mabibitin. Pagdating sa cornering, yung kanyang horsepower, yung kanyang power mga lods, malakas talaga. Diba? Ano din na rin mag-upgrade pa. Mas maganda stock lang para walang problema sa biyahe. Ang sarap niya lang i-banking mga lods, no? Kasi nga makapit yung gulong natin, perili yung gamit natin kaya makapit siya. Walang takot sa mga kurbada. Wag lang tayo mapadaan sa mga loose gravel, mga mabuhangin. So ang dami ko nakikitang mga naka Honda Click 160, no, sa biyahe natin ngayong umaga. Kasi ito yung mga scooters na tawag dito mura, no, pero mataas yung CC niya. So sa mga scooters naghahanap ng malalaking scooter mga lods, eto para sa inyo. Meron din pong ADB, PCX, medyo may kamahalan, pero sa Honda ito po yung kaya-kaya ng budget natin, Honda Click 160. So hindi na rin po tayo lugi sa kanyang forma, sa kanyang power, sa kanyang tipid, pure efficiency. Talagang lahat, wala ka masabi. So isang kagandahan nito ay may kargahan pa dito sa harap. Kaya ayan may dala tayo dyan lang, no, napaka-relax. Wala lang. So wag lang natin kargahan ng mga mabibigat mga lods. Dahil alam nyo naman yung kanyang chassis hindi ganong katibayan. Medyo manipis yung kanyang chassis mga lods. So marami ng issue about dito sa chassis ng mga Honda Click. So ika nga sabi ko,
Depende yan kung paano gagamitin, no? Disiplina pa rin yan ng driver at alaga pa rin ng may-ari. Kung talagang hindi ka maalaga mga lods, tapos kakargaan mo lang na kung ano-ano na may bibigat, problema nyo na po yun kung masisira yung motor ninyo. Hindi naman po siya design para panghanap buhay at kargahan yung motor natin. So pang service lang po talaga sila. So update, 19 kilometers na tayo. Parang saglit na biyahe natin. Paakyat yan mga lods, no? So napwersa lang tayo paakyat. So naga 100 yan. Basta nakapilo lang sa baba mga lods, kaya mag-way sandaan sa akyatin. So ayun, malapit na rin tayo sa pupuntahan natin. So ibig sabihin mga lodi, galing doon sa Tagburos, 26 almost 27 kilometers galing Tagburos hanggang dito sa may Salvacion. No? So almost 14 minutes lang yung travel time natin. So update, dito na tayo sa mismong pier ng Makaraskas. So sa Pantalan mga lodi banda. So galing sa Tagburos, yung tinakbo ng motor natin ay 34.4 kilometers. So abutin pa ito ng 35. So yun lang talaga inabot ng takbo natin, 34.5 kilometers. So ngayon mga lods ay i-check na natin yung ating average fuel consumption. So kung ilang kilometers per liter.
And ito lang, ganun din ulit, punta natin select. Ayan, so ito, ganyan siya katipid mga lods, 45.3 kilometers per liter. So yung tinakbo natin kanina ay hindi siya kumain ng 1 litro kasi dapat supposed to be 45.3 kilometers pa bago mag 1 liter yung kinain ng motor natin. So ganun po siya katipid mga lodi. So nakikita ninyo yung takbo natin kanina was na rin, marami mga akyatin, pababa, patag, kaunti lang. So ganyan siya kalakas. So 45.2 kilometers per liter. So sa mga nagnanais or gustong gumawa ng mga scooters, best recommend ko sa inyo mga lodi, ayan, Honda Click 160, napakatipid. Yan lang, vibe safe po sa lahat, ingat pa.